Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong update ngayong Biyernes, November 8, 2024, tungkol kay Bagyong Marce. Bahagyang humina na ang bagyo habang ito ay papalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Kasabay nito, may isa pang low pressure area, LPA, sa labas ng PAR na inaasahang papasok sa bansa. Para manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Sa kasalukuyan, nasa 100 kilometers sa Hilagang Kanluran ng Lawag City, ang sentro ng mata ng bagyo. Taglay pa rin nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 150 km per hour malapit sa sentro at may bugso ng hangin na hanggang 215 km per hour. Patuloy itong kumikilos pakanluran Hilagang Kanluran sa bilis na 10 km per hour. Ang malakas na hangin mula sa bagyo ay umaabot hanggang 500 kilometers mula sa gitna nito. Inaasahang magpapatuloy si Marce sa direksyong Pakanluran at lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Dahil sa epekto ng northeasterly wind flow, posible pang humina si Mars sa mga susunod na araw habang tumatawid ito sa South China Sea. Gayunpaman, mananatili itong nasa typhoon category hanggang sa paglabas nito sa bansa. Samantala, ang nasabing low pressure area na binabantayan ng PAGASA ay nakita sa layong 1,650 kilometers sa hilagang silangan ng Visayas. Ang LPA na ito ay maaaring tuloy-tuloy na pumasok sa PAR at posibleng tahakin ang landas na dinaanan ni Mars. Sa ngayon, wala pa tayong tiyak na impormasyon kung gaano kalakas ang magiging epekto ng sistemang ito. Makikita rin natin sa forecast na may dalawa pang posibleng bagyo ang sinusundan ng European weather models. Ang pangalawa ay maaaring tumama sa Central Luzon, habang ang pangatlo ay may posibilidad na tumaas o tuluyang malusaw. Patuloy nating itong babantayan dahil marami pang pwedeng magbago sa forecast. Dahil sa epekto ni Marce, nakataas pa din ang signal number 3 para sa mga lugar ng Ilocos Norte, ilang bahagi ng Cagayan, ilang bahagi ng Apayao, Hilagang at kanlurang bahagi ng Abra, at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. May storm force winds na inaasahan sa loob ng 18 hours. Ang bilis ng hangin ay aabot sa 89 to 117 km per hour na nagdudulot ng moderate hanggang significant na banta sa buhay at ari-arian. Signal number 2 naman sa mga lugar ng Babuyan Islands, ilang bahagi ng Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga at Ilocos Sur, asahan ng force winds sa loob ng 24 hours. Ang bilis ng hangin ay nasa pagitan ng 62 to 88 km per hour. Minor hanggang moderate ang posibleng pinsala, lalo na sa mga mahihinang istruktura. Signal number 1 ang mga lugar ng Batanes. Natitirang bahagi ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at ilang bahagi ng Aurora, Ifugao, Mountain Province, Benguet, La Union at Pangasinan. Inaasahan ang matinding pag-ulan dala ni Mars, kaya't pinapayuhan ang mga nasa mababang lugar at landslide-prone areas na maging alerto sa posibleng pagbaha at landslide. Ang mga lugar na maaaring makaranas ng heavy to intense rain ngayong araw, November 8, ay kinabibilangan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, samantalang moderate to heavy rainfall naman ang inaasahan sa La Union, Kalinga at Cagayan. Mataas din ang posibilidad ng life-threatening storm surge na posibleng lumampas ng 3 meters sa ilang baybayin ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Sa mga seaboards ng Northern Luzon, lalo na sa Babuyan Islands at Ilocos Norte, maaring umabot hanggang 12 meters ang taas ng mga alon. Para naman sa mga kanlurang bahagi ng Pangasinan, Zambales at iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan ang taas ng alon na 4 to 8 meters. Muling pinaaalalahanan ang mga mangingisda at may maliliit na bangka na iwasan muna ang paglalayag sa mga apektadong bahagi ng dagat. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update tungkol kay Bagyong Marce. Maging handa sa mga posibleng epekto gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may tropical cyclone wind signals. Ang lagay ng panahon ay mabilis magbago, kaya manatiling updated sa mga susunod na ulat mula sa channel na ito para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas mga kababayan.